Hello mga Mima! Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe. Click the notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga ganitong mga video. Kaya ang unang, maaambunan! Okay, so ngayon, story time naman tayo. Kasi madaming nagtatanong, o Team Marcos, bakit ganon? Bakit sa tuwing napakasaya mo pag nagpo-post ka, ganyan, parang hindi ka nagdaan sa mga kamay ng mga Ola agent. Oh, no! Kung makapag ka, talagang nanisip. Kung makapag ka naman, parang ang saya-saya mo. Sana all, how to be you po, ganon. So, ayun nga, sa mga hindi nakakaalam, yes, sa mga hindi nakakaalam, isa po ako sa mga victim ng mga online lending harassment nung panahong 2017-2018, mga ganon. So parang ako na po yung isa sa mga pioneer. Okay. Kumbaga sa call center, kung kayo ay nag-a-apply sa call center as a call center agent, meron silang tinatawag na wave 1, wave 2, wave 3, yung mga grupo-grupo ng mga na-hire, ganon. So ako na yung pinaka wave 1, o diba? Tapos pioneer pa ng harassment, mga online lending na yan. So, may makwento ko lang. So, itong mga ikukwento ko based on my experiences na talaga namang nangyari at saka ginawa ko para malagpasan yung mga pangjajaras ng mga Ola. Bibigay ako ng mga ginawa ko para maibsan itong kalungkutan, o diba? Depresa ng peg. Kasi, aminin natin, sa mga Ola talagang sobrang depressed natin sa mga Ola because hindi lang sa kinuha nila yung mga impormasyon natin nung nag-apply tayo, nag-install tayo ng app. Ang buong akala natin, mga Mima, talagang hindi nila gagamitin yon for any kind of any purposes aside from the application lang. So, nagtaka na lang tayo, nagulat tayong lahat, ginamit nila ang ating mga phone book, yung mga nasa lista ng ating phone book, kinontak-kontak nila ang ating boss, ang ating empleyado, ang ating mga co-workers, kaibigan, pamilya, para sila ang singilin, para ipahiya tayo, tita. So, lahat ng nakaranas ng itaas ang paa, di ba? So, ayun yung mga masasaklap na nangyari sa ating mga sa mga kapwa ko biktima din ng online lending app harassment. So talaga naman na matibay kayo, lalo yung mga mothers, yung mga moms talaga na nagpupursige para lang mairaos yung pang-araw-araw na kabuhayan ng kanilang mga junakis at pamilya, hindi ba? Saludo po ako sa inyo. Ano ba naman ako na isa lang Mima nyo na talaga naman jumutang-jutang din at may kahinahan din ako. Hindi naman sa lahat ng bagay may pera tayo, hindi ba? Kaya nga tayo nakakajutang kasi nga wala tayong pandagdag sa gastusin sa pang-araw-araw. So sabi ko nga sa inyo noon, nangyari sa akin to year 2018, 2017 na. Good payer ako sa mga Ola kasi nga ganun naman talaga tayo dapat, diba? So kailangan bayaran natin ang utang nating on time. So ganyan ako, ganyan ang aking attitude, ganyan ang aking ganyan ka taas ang aking professionalism at saka nagbabayad talaga ako, be a responsible jutangera, hindi ba? Tapos may may mga panahon na hindi ko na kayang bayaran lahat kasi nga hindi lang isa, dalawa, tatlo ang aking mga Ola, kundi umabot na sa 5. O di ba? Tapos aside from that, may credit card pa akong binabayaran, 2 tita sa mga major bankos. Hindi ko na So, talagang pinakancel ko na yung credit card ko. Tapos binayaran ko na installment. Pero yung priority ko, yung mga credit card, kasi sila yung talagang nagpapasa ng aking payment history sa CIC. So, ngayon, itong mga Ola na 5, mayroon akong parang 3 na hindi nababayaran. Yung 2, pa-partial lang. Hindi nga buo Tapos tumataas everyday ang kanilang interest, mga Mima. Pero wala na sila, hindi na sila naabutan. Tapos, up until now, meron pa yatang 2 dyan na buhay pa rin na Ola. Hanggang ngayon, hindi ko pa nababayaran. Ilang years na? 5 years na
pass due ako sa OLA na yan. Sa mga pero wapakills na ako, dermatology. Kasi nagbayad naman ako, bayad na ako. Feeling ko bayad na ako kasi nga, nagbayad pa ako ng parang 80%. Hindi naman buo, pero parang ganun, 80% na nabayaran ko, at saka baka sobra-sobra pa nga dahil sa sanga-sangang interest nila, at saka napakalaki nilang interest. So maraming nagtatanong, paano mo na cope up, Team Marcos? Kasi may mga bago tayong mga viewers na talaga naman, na bago lang nila napanood yung mga videos natin, mga OLA reviews natin, for awareness, for public awareness. Maraming nagtatanong, Team Marcos, ang saya-saya mo, paano ka naging biktima ng OLA? Kasi nga, I want to be clear ha, kasi baka sabihin ninyo, nagpapanggap lang ako na biktima ako ng OLA for the video, mga ganyan. Hindi po, marami na pong nakasaksi ng aking karanasan. Nung una pa lang po, talaga jiyak na ako dito, chumorba-chorba na ako dito ng bongga, nagdrama-drama na ako. Yun nga, kinukutuan nga ako that time. Kinukutuan nga ako that time nung nagkwento ako about sa experience ko sa mga OLA. So, wag yun naman po sana akong i-judge na ganito, ganyan. Kasi nga, ako nalampasan ko na po kasi I consider myself OLA free. Kasi wala na akong OLA eh. So, ibig sabihin, hindi na po ako nagjujutang sa mga OLA. Kung jujutang man ako dun sa mga digital banks na lang, sa mga bangko, ganyan, like yung mga e-wallets na Maya, ganyan. May mga credit card na din ako, at saka isa lang naman yung credit card ko na mini-maintain ko ngayon kasi ayoko na magkaroon ng maraming credit card kasi nga, I was so careless before na talagang hindi ko alam kung paano gamitin yung credit card. Puro swipe na lang, ganyan. May makita lang akong magandang gusto ko sa mall, dadaan ako sa, swipe agad, tapos kahit pang milk tea, swipe pack. Mga ganon, kulang na lang pamasahe ko, isa-swipe ko na rin, hindi ba? Kulang na lang. Every time na papasok ko sa trabaho, mag-grab or magta-taxi ako, sa swipe ko na lang, hindi ba? So, ayoko na. Pero, good thing, isa kong credit card from Citibank, ginawa kong installment, nabayaran ko na yon, 4 years installment din yun, nabayaran ko na, fully paid na ako. Pero meron pang isa, which is the Security Bank, na binabayaran ko ngayon ng installment, kasi after years, saka lang sila tumawag ulit. Tapos, humingi na ako ng arrangement, ganyan, payment arrangement, para ma-clear ko na talaga yung mga jutangs ko. And hopefully sana matapos ko na yon kasi parang 1 year lang naman yung installment period na binigay sa akin. Ang ginawa ko, Mima, syempre, to cope up this situation kasi depressed na ako. Sinasabi ko sa sarili ko noon kasi I was working sa call center. Hindi naman ganun kalaki ang sahod sa call center, tita. Okay? Nasa lang around, alam mo, that time nung sa akin, malaki na yung 18,000. 18,000 basic eh. Diba? Nung nagsisimula pa lang ako na mag-call center sa mga year 2015, 2016, mga gano'n. So talagang, alam mo yung sahod ko, halos na pupunta na lahat sa mga OLA, pambayad ng OLA, ganyan. Tapos, pagbayad ko, i-withdraw, i-renew ko din agad. So, kunwari ngayon, magbabayad ako sa GCash, yung fast cash, kunwari, babayaran ko. And then, afterwards, kapag nakuha na nila, kapag na-post na nila, nabayad ako, tas na-replenish na yung credit limit ko sa kanila, renew ko na naman agad. So talagang agad-agad makukuha ko na. Tapos mamaya, babayad ko naman sa ibang OLA. And then, i-renew ko din yung isang OLA. Mga ganun. Tapal-tapal system na ang ginagawa ko. Tapos meron pa akong tala. O, diba? Yung tala kasi legit yun. Nadamay pa. So parang may times na hindi ko na mabayaran. Good payer din ako doon. Ang tagal na. Ang tagal ko naging good payer sa tala. Siguro mga 1 year, ganyan. So hanggang sa may time na talagang gamit na gamit ko, pinambayad ko sa mga OLA, pinantapal-tapal ko. Tapos, hindi ko na mabayaran din yung tala. So, kaya nagkaloko-loko na, 3 months na overdue. Mabait naman yung collection ng tala. Kaya nabayaran ko naman unti-unti, partial hanggang sa natapos ko din ang tala. Pero ngayon, hindi na ako nakapag-renew because restricted na yung account ko sa tala. Kasi nga may bad record na ako. So, sa mga may jutang ngayon sa mga OLA, wag niyong idamay yung mga legit na ninyo, na mga loan apps or lending app ninyo, kagaya ni Tala. Wag niyong
idadamay sa kalokohan niyo. Huwag niyo idadamay sa mga tapal-tapal system. Kasi hindi talaga maganda, tita. Kasi instead na inaalagaan natin yung mga legit na loan apps natin, nadadamay tuloy sila sa mga tapal-tapal natin. So, iwasan natin yun. As much as possible, bayaran natin agad yung mga legit na loan apps natin. Huwag natin ipambayad sa mga OLA. Kung meron kayong mga OLA ngayon, ang bayaran nyo lang yung principal. Kasi hindi po pwede na magpataw sila na napakalaking interest, charges and other fees, may mga management fee pa. Hindi talaga po pwede yan. It's really labag sa batas. So, kailangan yung i-report yung mga ganong sitwasyon. Know before you click. Know before you install. What do I mean? Is that you have to read terms and conditions. Hindi yung basta-basta kailangan nyo ng pera, gipit na jutang na. Pati Mark. Wala na akong magawa. Wala na akong choice kundi jumutang di Techiwarya kay OLA number 1. So, hindi po pwedeng ganun. You have to really weigh in yung sitwasyon ninyo, yung OLA na yun. Ano to? Malaki bang magpatong? Paano pag na-overdue ako? Wala naman akong ganong kalaking pambayad, 'di ba? Wala naman akong ganitong pambayad kapag 7 days lang, hindi ba? So, akala natin pa 1 month, yun pala kapag na-approve ka na 7 days, 14 days lang palang bibigay sa'yo. So, talagang malulubog ka sa kumunoy. Malulubog ka talaga kasi kung ikaw ay working mom, tapos marami kang gastusin, may junakis kang tinutustusan for the tuition, and meron ka pang extended family na 'di ba, na tinutulungan. Wala ka na talagang magne-negative ka na sa budget mo. Kaya napaka-importante na magbasa ng terms and conditions, and then you also need to know kung legit ba tong loan app na ginujutangan ko. Check the reviews sa Play Store or App Store, and then you really have to research then kung may SEC registration siya, and then kung may CIC accreditation siya, kung ano yung background niya. Mag-background check kayo, alamin nyo sa Google, mag-research kayo, mag-search kayo ng bonggang-bongga, lalo sa mga reviews, manood kayo ng videos sa YouTube, ganyan, kung ano ba yung reviews nila sa OLA na to. Nanghaharas ba to kapag hindi na ako nakabayad, tita? Kasi may mga panahon, 'di ba, aminin natin na hindi tayo makakapagbayad on time. Lalo pag mga 7 days, saan tayo kukuha ng pera? O, 'di ba? Kasi ganun yung naranasan ko before. So, talagang natali na ako sa mga OLA na yan. Oh, no! Hindi ko na alam gagawin ko. Nag-partial na lang ako, which is hindi pala dapat mag-partial kasi sayang ang pera. So, dapat as much as possible, you have to really pay them in full. Pero ngayon, sa mga panahon kasi na ngayon, kapag binayaran mo in full, mag-auto-disburse. Diba? Kahit hindi ka nag-apply, nag-renew, ino-auto-disburse nila. So, kaya mag-iingat kayo. Kaya wag na kayong mag-apply. Wag na kayong mag-OLA at all. Doon na lang kayo sa mga legit na mga bangko, ha? So, and then, take time also to, go to, mamasyal, kasama ang family nyo, friends nyo. Wag kayong matatakot sa mga sinasabi nila na aabangan kayo. Nasubukan ko yun. Wala naman umabang sa akin, Mima. 5 days akong dramatization sa kwarto ko. Wala naman nangyari. So, ayun. Talagang tinatagan ko yung sarili ko. Ay, magmi-milk tea ako, mag-isa. So, nag-milk tea ako mag-isa, te. So, tapos, tinawag-tawagan ko, kunwari yung mga friends ko, ililibre ko kayo. Tara, magchikahan tayo. Ganaan. So, wala naman nangyari. Diba? So, you really have to find ways para maging happy din. Huwag niyong ikulong yung sarili niyo sa mga sitwasyon ng mga ola-ola, harassment na yan. Mima, pera-pera lang yan. Sabihin ko sa inyo, mental health is the number 1 na kailangan yung alagaan dito. Diba? Pera lang yan, makukuha nyo. Kung ngayon, lubog ka, unahin mo yung mga legit na bayaran. Yung mga OLA, iset aside mo muna kasi lalaki ng interest ng mayan. So, bayaran mo kung meron kang jutang sa bangko, yun ang unahin mo. Kung meron kang housing loan sa Pag-ibig, yun ang unahin mo. Kasi importante yung mga yon. Kung meron kang jutang sa bangko na pinagnenegosyo mo, unahin mo to. Wag yung mga OLA lang. Okay? And again, wag ka nang magjola-jola. Okay. Maraming salamat. Sana marami kayong napulot na aral sa video na ito. Don't forget to subscribe and click the notification bell para every time magkakaroon tayo ng mga ganitong review din at mga ibang vlogs pa.
Diba, ikikwento ko yung mga experiences ko. Kayong unang maaambunan! Thank you guys! Bye!